Bayan, kayo po ba'y naniniwala sa multo? Meron din kaming kwento tungkol sa tinatawag na White Lady ng Balete Drive. Hindi mabibilang ang mga lugar na sinasabing nilalabasan daw ng mga multo. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Balete Drive sa Quezon City. Ang itsura niya, nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Ngunit yan, hindi umaharap sa tao kundi naka-side view palagi. Yung buhok niya medyo kulot, galon-alon. Tapos yung damit niya talagang laging puti, Chinese cut talaga. May biyak dito. Kung hindi man umuulan-ulan, ay taginit o kabilugan ng buwan kung nagpapakita ang mahiwagang babae. Karaniwang mga taxi driver ang masasabing biktima. At ayon sa mga kwentong ilang dekada nang umiikot, naging biktima raw ang babae sa isang aksidente sa taxi. Meron namang nagsasabi na ni-rape daw ang babae at pinatay. Sa ngayon, hindi man madalas na napag-uusapan ng paglabas ng White Lady na ito, ay nananatili namang animoy isang alamat ang kanyang kasaysayan. Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakaibang abilidad, sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyang tope sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan, walang tigil, walang humpay. Layunin niya. Gabi na nang dumating ako dito sa Balete Drive. At napapansin ko nga na madalang nila yung mga dumadaan ng sasakyan sa oras na ito. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Balete Drive, kung saan sinasabi nga nila na dati kinakatakutan to dahil dun sa nagpapakita na White Lady. Nagkaroon pa nga to ng pelikula dati, yung babae sa Balete Drive. Ngayong gabi na to, susubukan kong pakiramdaman kung meron pa rin katotohanan yung kwento na yon. Kung meron ba talaga magpaparamdam sa atin o may magpapakita ba. Medyo nakakatakot lang ngayong oras na to kasi umaambon-ambon, so medyo emotional yung situation ngayon. Baka lang na magparamdam sa atin yung sinasabi lang babae dito sa Balete Drive. Kung i-describe ko sa inyo itong lugar na to, para sa akin hindi na siya nakakatakot kasi halos na naglalakihan yung mga bahay dito, tapos may mga ilaw na, may mga street light na siya, kaya hindi na siya masyadong madilim. Pero kung iisipin mo yung kwento dati na meron nga daw nagpapakita ditong babae sa Balete Drive, medyo matatakot ka ng konti. Pero sa ngayon wala, tahimik siya, kalmado yung lugar, medyo maambon-ambon lang. At kailangan muna natin sumilong kasi baka mabasa na tayo ng ulan. Basa ng cellphone ko, wala akong sisilungan. Maghanap tayo ng sisilungan sa ngayon. Dito tayo. Mambon. Wala tayo. Lumakas yung ulan. Abutan tayo ng ulan. Naging masungit man yung panahon, pero magpapatuloy pa rin ako sa gagawin ko dito sa Balete Drive. Susubukan ko pa rin makapag-shoot o makapag-video ko para alamin ko ano ba talaga yung kababalagan na bumabalot dito. Yun yung kahabaan ng Balete Drive. Sa oras na to medyo tahimik na, kalmado na siya.
Drive. Nandito pa rin ako sa loob ng Balete Drive at talagang makikita mo na iilad lang yung mga dumadaan ng mga sasakyan. Naging limitado yung paggamit ko ng flashlight dahil sa kahilingan na rin ng barangay upang hindi raw makatawag pansin sa mga homeowners. Bigla ako kinabahan. Meron kasi ako nakita ng lalaki na nakatingin sa akin. Pinagmamasdan niya ako ano yung mga ginagawa ko. Kasi sabi nga ng barangay, hanggat maaari iwasan ko daw na mapansin ako. Kaya huwag dapat ako gumamit ng mga flashlight. Uulan-ulan lang. Buti na lang umalis na yung lalaki. Kaya bibilis ako na yung pagbibidyo ko para hindi na ako mapansin. Na kung saan sinasabi nga na isa daw sa mga nakakatakot dati. Kasi meron daw dito nagpapakita na babae or isang white lady. Pero kung ako tatanungin nyo, wala na yung takot na pumalo dito noon kasi halos wala na. May mga street light na siya, may mga malalaking bahay na, tapos hindi ka na makakaramdam ng takot. Hindi ka na makakaramdam ng takot dito kung babaybayin nyo yung Balete Drive na to. Kaya lang pag ganitong oras kasi halos konti lang yung dumadaan. Pero yung takot na sinasabi nila dun sa babae na nagpapakita rito, wala ka na mararamdaman na takot dito sa Balete Drive. Medyo lumakas na yung ulan kaya nagpatila muna tayo dito. Pero maya aalis din tayo pag nawala na yung ulan. Sinamantala ko na yung pagkakataon nung tumigil yung ulan. Ngayon naman susubukan ko magmotor dito sa loob ng Balete Drive. Alamin ko pa rin kung ano ba talagang katotohanan na bumabalot dito. Kung meron ba talagang misteryo at kababalagan pa kahit na puno na ng bahay at mga streetlight sa paligid. Paikot-ikot dito sa Balete Drive. Dati naman hindi ako naliligaw dito kasi dito ako dumadaan dati nung pauwi ako. Pero ewan ko lang ngayon bakit parang yung mga dinadaanan ko paulit-ulit lang. Parang bigla ako naligaw ngayon dito sa Balete Drive. Kanina pa ako paikot-ikot eh. Hindi ko alam kung saan ako lulusot. Pero susubukan natin na pumunta ron. Babaybayin natin yun. Doon tayo pupunta. Kasi kanina pa ako naliligaw, paikot-ikot ako dito sa Balete Drive eh. Sana wag ako maligaw. Salamat, nakita ko rin yung daan. Okay, alright. Dito na tayo. Medyo ang creepy lang yung oras yun kasi biglang tumambon.
masyadong nakakatakot kasi nga bukod sa naglalakihan ng mga bahay, puro ilaw na, tapos yung street light may mga ilaw na rin. Kaya hindi na siya masyadong nakakatakot kung pupuntahan niyo itong Balete Drive. Creepy nun ha. So ito yung puno ng Balete na sinasabi nila. Nagpa siya akong minto rito sa may puno ng Balete nung nakita ko. Susubukan ko kung may makikita ko o may mararamdaman ako dito. Hindi ko po sana magambala kayo. So nandito tayo ngayon sa puno ng Balete. Susubukan natin na meron tayong maramdaman. Susubukan natin kung may magpapakita pa sa atin o may magpaparamdam pa sa atin. So sobrang laki nitong puno ng Balete rito. Pero kung ako tatanungin nyo, kasi wala na ako nararamdaman dito. Kasi bukod sa malalaki na yung mga bahay rito at may mga street light na siya, sobrang liwanag na, tapos dinadaanan pa siya ng mga sasakyan. So wala na yung sinasabi ng takot na bumabalot dito sa Balete Drive. Subukan natin gumamit kayo ng EMF. So may mga power supply siyang nadedetect kasi halos bukas lahat ang ilaw, may mga street light. So sa pagkakataon na to, hindi natin pwede pagkatiwalaan yung EMF. Salamat po. So alis na tayo kasi lumalakas na yung ulan. Mahirap na. Sa paglipas ng panahon at sa pagbabago ng lahat, hindi pa rin may tatanggi o mawawala sa ating isipan na minsan nagkaroon tayo ng takot dahil sa karahasan na nangyari dito sa Balete Drive.